We are now in the 4th Sunday of Lent. At sa linggo na ito, ika-4 sa linggo sa panahon ng Kwaresma, tinatawag natin itong Laetare Sunday. Laetare sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay to rejoice, magalak, maging masaya. Dahil ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma ay nasa kalagitnaan na. Next Sunday will be 5th Sunday of Lent. At sa susunod na linggo po, next week, after next week, will be the Palm Sunday of the Lord's in preparation sa ating pagdiriwang sa mahal na araw. 2 Sundays na lang, pagdiriwang na po natin ang muling pagkabuhay ni Jesus sa mahal na araw. Kaya imbitasyon sa ating mga kapatid kay Kristo, sa kalagitnaan ng panahon ng Kwaresma, sa ating mga pag-aalay ng sakripisyo, matutong maging masaya, matutong maging magalak. 21 days na po before Easter. And the question that we can ask for ourselves is, how can be truly happy in this life? Paano ba magiging tunay na magalak sa mundong ito? Paano ba tunay na magiging masaya sa mundong ibabaw? How can one be truly happy? 3 stop ang gagawin natin para tunay tayong maging masaya. 3 hinto na ating mga kinagisnan na dapat nating itigil. Himay-himayin natin. The first stop for us to be truly happy is stop judging. Itigil ang panghuhusga. Huwag manghusga. Siguro naman, alam niyo naman, isang palabas dati sa telebisyon, bawal ang judgmental. In our first reading, we have heard Prophet Samuel thought, akala niya, yung magiging susunod na hari ng bayan ng Israel ay yung panganay. Akala niya, yung susunod na magiging hari ng bayan ng Israel ay yung makisig. Akala niya yung susunod na magiging hari ng bayan ng Israel ay kung anong nakikita sa mga mata niya. Akala natin kung ano ang panghuhusga natin, kung sino ang qualified, yun ang nararapat. But the Lord is telling us today, stop judging. Pinaalala ni Yahweh kay Samuel na hindi yung mga panganay ang tunay na susunod na magiging hari ng bayan ng Israel. Kung hindi yung panganay, kung hindi yung makisig, kung hindi yung may kasanayan na sa buhay, sino ang pinili ng Diyos? Pinili ang bunso. Sino yun? Haring David. The Lord is inviting us today, stop judging. Huwag maghusga. Alam niyo po, may favorite book ako. At ang title ng libro na ito, short book lang siya. Very short reading na pagbasa ng libro, you may check it. The title of the book is The Little Prince. We thought this book is meant for the children, but this book is meant for us adults. Check yan. Napakaikling libro. The Little Prince. May favorite akong quotation sa dinami-daming quotable quotes sa librong iyon. Sinabi, it is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. At ang panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo, kadalasan kasi, kapag nakakita tayo at nakakakwentro tayo ng ibang tao, may first impression na tayo. Ay masungit, ay snob, ay kuripot, ay hindi namamansin, ay bastos, etc., etc. First impression does not last, dear brothers and sisters. Stop judging. May version ang Diyos natin. At sabi ni Yahweh,
Not as man sees, does God see. Because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart. Hindi niya tinitingnan ang panglabas na pang-anyo natin. Tinitingnan lagi ng Diyos ang nilalaman ng puso natin. Do you want to be truly happy in life? First, stop judging. Ang ikalawang paghihinto na gagawin natin ay stop complaining. Do you want to be truly happy in life? Stop judging. Stop complaining. Huwag magreklamo. Sanay tayo kasi sa convenient na buhay. Ayaw nating nahihirapan. Ayaw nating nasasaktan. Ayaw natin na laging may kulang. Isa sa mga nirereklamo natin agad kapag wala ng isang bagay, di na tayo agad makapakali. For example, gusto mo masarap na pagkain, pero iba ang inihain, nirereklamo ka na. Sa panahon natin, medyo malamig ngayon, pero mga nakarang araw, mainit. Ang reklamo na natin lahat, ano ba yan? Walang aircon sa lugar na ito. But the Lord is inviting us today, stop complaining. Ang taong nagrereklamo, kailanman hindi siya magiging masaya. Kaya check yung sarili nyo. Sa araw na ito, ilang beses kayong nagreklamo. The more that you complain, the more that you become sad. Ang taong masaya, kahit anong dumating sa kanya, marunong nagpapasalamat, hindi nagrereklamo. Be patient, dear brothers and sisters. At times in life, we're always being challenged. If you want to be truly happy in life, stop complaining. Stop judging. Stop complaining. Ang ikatlo at huli ay stop doubting. Itigil ang pagdududa. Sa ating mabuting balita na rinig natin ngayon, may isang bulag na pinagaling, isang pulubi na pinagaling ni Jesus. May dalawang klaseng tao na nagduda. Yung una, yung mga nakapaligid doon sa bulag na pulubi. Siya ba yung bulag na pinagaling? Parang hindi naman siya. May isa pa, the Pharisees. They were questioning, totoo bang pinagaling ka sa araw ng Sabat? Sa araw ng pamamahinga? But at the very end of our gospel reading today, may binanggit itong bulag na pinagaling ni Jesus. At anong sinabi niya? I do believe, Lord. Alam niyo yung isa sa mga pinakamahirap na emosyon ng isang tao? Hindi sadness. Alam niyo kung ano? Anxiety. Anxious. Overthinking. Namumroblema ka na agad, yung mangyayari pa lang sa kinabukasan. Hindi pa dumadating, pero kinakabahan ka na. Babagsak kaya ako? Papalpak ba kaya ako sa business ko? Sasagutin na ba ako? Ipopromote ba ako? Etc. etc. Ito yung mga bagay na nagpapapuyat sa atin kada gabi. At minsan hindi tayo nakakain ng maayos. But dear brothers and sisters, the Lord is inviting us today, stop doubting. Kung hindi ka pinabayaan ng Diyos ng nakaraan, mas lalo pa sa kinabukasan. Magtiwala, manampalataya, higit sa lahat, huwag magduda. Tatlong panyaya sa atin ng Diyos sa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma upang tunay na maging magalak. First, stop judging. Be more understanding. Second, stop complaining. Be more grateful. Third, stop doubting. Have faith more in God. Amen.